Magandang gabi sa inyong lahat. Medyo nagkaroon ng problem. So, patuloy tayo patungkol sa nangyayari sa ating bansa, patungkol sa Partido Komunista. Balikan natin yung mga nagawa nila noong 1986, 1988. Sila mismo nagpatayan. Bakit sila mismo nagpatayan? Dahil sa isang municipality, may 3 commander. So, dapat isa lang ang commander sa municipality para siya yung magiging head sa isang municipality. So, nangyari ay nagsisiraan sila. Nagpatayan, pinaluda, na mga sinasabing intelligence ng pamahalaan, So, mayroong in-establish sila na isang sementeryo na lahat ay pinatay ng NPA, Pinatay ng NPA sa Candelaria, Quezon. At kung saan, nung anniversary, ako rin ang nagbisita doon. So, ang pag-usapan natin ay ang communist, paano niya pinapaikot ang ating gobyerno at sila ngayon ang nagpapatakbo sa sistema ngayon nangyayari. Now, nangyayari, hindi lang yan sa Candelaria, Quezon, nangyayari yan sa isang bayan sa Southern Leyte, na kung saan ay maraming mga kalansay na nakuha. Ang ibig sabihin, sila mismo nagpatayan dahil pinapalabas nila na intelligence ng pamahalaan. So, ano ba ang kakayahan? Ano ba ang kakayahan ng Communist Party of the Philippines? Para sa kaalaman ng lahat, ang mastery nila yung pag-o-organize, pag-destabilize ng isang gobyerno. Yung 1986 revolution, hindi lang military, hindi lang sibilyan ang nagpatagumpay doon. Malaki ang contribution ng Partido Komunista na mapatalsik ang senior na Marcos. Kaya nga sabi ko nga, magaling sila dyan. Kaya nga ang ginawa ng ating gobyerno ngayon ay nakipag-alyansa ang ating gobyerno sa Communist Party of the Philippines. Mamaya di-discuss ko yan. Dito lang muna tayo kung ano yung contribution ng New People's Army dito sa ating bansa. Pero bago lahat, babatiin ko si Sorina Jabalia, like, share, and shoutout share. Elizabeth Pilutin, oy, good evening, Sir Metropolitan. Okay, is Susan, like seems worthless. Okay. Yung pagka-aresto o pagkadala ni Pangulong Duterte sa Dahig ay kagagawa niya ng Communist Party of the Philippines. Bakit? Ganito yun. Si Lieutenant Senior Grade Sundalong Kanin Trillanes nakipag-alyansa sa Partido Komunista. Hanggang ngayon yan, yung Magdalo ay mayroong party, may alyansa rin sila ng komunista, yung Magdalo. Kasi yung Magdalo, parang katulad rin yan ng makakaliwa na ang mindset. Pero hindi lahat ng Magdalo ay nahila ni Trillanes. So, nahati rin niya Magdalo na yan. Okay. So, yung pagkakulong ni Pangulong Duterte sa Dahig
sa aking analysis, bago namatay si Juma Sison, mayroon na yung pag-uusap sa mga kaibigan niya sa Netherlands. Kaya sa anumang paraan, si Duterte ay maipakulong sa dahig. Nakaplano yan eh. Because gagawin niya ni Pangulong Marcos Jr. because nakaalyansa ang gobyerno sa Makabayan Black. Makabayan Black. Tingnan mo yung mga rally-rally natin. O rally-rally namin. Makasabi nyo, hindi kayo kasali. Yung rally-rally namin. Ang naging kontra namin ay mga makakaliwa. Dahil sila ay panig sa korupsyon. Panig sila sa korupsyon. Ibig sabihin, panig sa korupsyon, sila ay bayaran ng gobyerno. Bakit nakipag-alyansa ang Communist Party of the Philippines sa gobyerno? Ito yon, mga kasama. Sabi ko nga kanina, magaling sila sa maniobra. Magaling sila sa pag-organize. Kasi kung naging kakampi natin ang Communist Party of the Philippines, hindi tayo hirap. Hindi tayo mahirapan. Kasi makakatulong sila sa pagpahayag ng katotohanan sa ating gobyerno. Makapagpahayag tayo ng katotohanan sa mga nangyayari sa gobyerno. Pero dahil nga hindi natin kapanalig ang Communist Party of the Philippines, kung hindi kapanalig ng gobyerno, so nahihirapan tayo. So ganun ang nangyayari. So sabi ko nga, ang pinag-uusapan natin dito yung communist, mayroon hindi mawawala ang kakampi na mga trolls, yung komunista. Hindi ko maintindihan itong mga trolls at ang mga pro magnanakaw na bilang isang troll sila, na magsasabi ng fake news. Paano naging fake news tayo? Facts nga yung sinasabi natin. Alam nyo ba yung fake news? Yung sinasabi, ang fake news na sinasabi na sinasabi ko ang mga makakaliwa ay sinungaling. Fake news ba yun? Totoo naman Paano naging fake news yun? Na sinasabi natin ang gobyerno magnanakaw. Fake news ba yun? Tandaan niyo, ikaw Noel Demons, ang hari ng fake news. Tandaan mo ilagay mo sa kukuti mo, ang kasulukuyang gobyerno. Sila ang gumagawa ng fake news. Tingnan mo nagpalabas sila na nakaratay 50-50 ang Pangulong Marcos para lang linlangin ang taong bayan. Tingnan mo pinaglalaruan ni Pangulong Marcos ang taong bayan na kumu 50-50 siya. So, ibig sabihin, ang niluluko niya dito, ang taong bayan. Kaya sila ang number 1 sa fake news, di ba? Sabi ni Dina, good evening po. Hazel Aquino, what can you say, sir? I have a warrant for Senador Marcolita to be arrested anytime. So, wala tayong magagawa kasi nga ganito yan Our topic for today is communism. Communism tayo. Doon tayo mag-align sa communism. Ang lahat niyan ay paraan ng administrasyon na para humina at para matuluyan ng ma-impeach si Inday Sara. Ganun yan. Inuubos nila kalaban nila. So, ganun kawalang iya ang administrasyon, yung gumagawa ng fake news. So, wala tayo dyan.
Wala tayong magagawa. So maghahantay na lang tayo ng kapalaran because wala rin tayong magagawa dahil sila ang may hawak ng rinda, di ba? Di ba, Elso? Sabi ni Elso, Elso, hindi ko mabasa. Some people are really stupid, siya. Tama naman, stupid talaga. Sabi ni Fairly, said hi. Okay. So, patuloy tayo. Ang nangyari sa ating bansa ay pinapaikot tayo ng komunista. Ang masaklap nito, baka pagising natin ay magiging komunista na tayo. Tayo nakapokus sa impeachment. Nakapokus tayo sa korupsyon. But the Communist Party of the Philippines taking advantage sa sitwasyon. Like, for example, yung Indonesia. Indonesia, noong 1965, Indonesia. Parang ganito nangyari, magulang bansa nila. Hindi nila alam na nakamaniobra na pala ang Communist Party of the Philippines. Na-recruit nila ang 200 Special Forces. 200 Special Forces na-recruit nila. At yung 200 Special Forces na sundalo ay pinagpapatay nila ang mga general. So meaning, naging communist country ang Indonesia in the year of 1965. Gusto ba natin mangyari yan? Ngayon, kung hindi natin gusto mangyari, kumilos tayo. Kumilos tayo. Magkaisa tayo. Kasi sinasamantala ito ng makakaliwa. Ng makakaliwa. So, ang hirap nito, ang armed forces kasi o ang intelligence unit natin, NICA, hindi rin sila basta-basta makapag-sumbong o report. Kasi nga, kaalyansa ng gobyerno ang Communist Party of the Philippines or Makabayan Black. Bakit sila nakipag-alyansa? Para hindi sila basta-basta matanggal sa pagkaupo. Dahil, sabi ko nga, they are master in organizing ang mga makakaliwa. I am not causing for trouble. I am only informing the Filipino who love our country. And they are anticipating yung kaguluhan na ito. And that is their part of strategy. Kaya nga gusto nila ang isang bansa o isang lugar na magkagulo para may panahon silang makamaniobra because we are focusing on impeachment and corruption. Hindi natin alam, marami na palang na-recruit sa gobyerno, sa pulis at saka sa sundalo. But I know through the fact na ang Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines napasok na ng komunista. Ang tanong na lang dyan, sino doon? Yun ang hindi ma-identify ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Kasi nung nasa active pa ako, sa amin lang, sa 7 Division, bali dalawa yung aming napakulong. Because nakapanig na pala sa kaliwa. Lahat ng operation namin, alam. Because yung nakuha pala ng NPA ay radio operator. Radio operator. So meaning radio operator, so alam niya lahat ang mga plano. At alam niya kung nasaan na yung tropa kahit i-coded mo. Kasi nandun man sa kanya yung coded
Sabi ni Biron Rosario, Brownie is a blind and mute. He was to be king of the Philippines for sure. Ha? Pwede siguro. Aywan ko. Hindi natin alam. Kasi nga, hindi gumagana ang intelligence natin dahil kontrolado nila. So, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung sila ay, kung si General Browner ay naligawan na. Pero I'm sure hindi naman siguro. Okay, sabi ni Fairley, Sir, what shall we do now? What, let's just because quiet, let's just leave it, sir. Thumbs up done. So, ang gagawin natin, simple lang naman ang gagawin natin. Taong bayan ang makakasagot dyan, hindi kami. Kasi maraming beses na kami nanawagan sa taong bayan na maghayag ng kanilang damdamin, iparamdam sa ating gobyerno. Sabi ni Dina, halfway to the Philippines, you idiots, you are with me. Calroy. So, very clear na yung bansa natin ay nasa peligrosong kalagayan. Pilder, the ISAP is no longer there. Marcos Papi is too. Exactly. Kasi nga, may mga rason rin ng AFP kasi that is part of political problem. So, hindi pwedeng makialam ang armed forces. Pero, bilang isang armed forces, maraming paraan pag gusto. Maraming dahilan pag ayaw. Ganun lang kasimplihan, mga kaibigan. And if I'm on the side, di bali nang akong makulong o matanggal sa serbisyo, magawa ko lang ang mission ko. Tulad ni General Palparan, nakulong siya. Pero ginawa niya lang tama ang kanyang mission. Pinagtulungan siya ng Communist Party of the Philippines. Ang problema, ang gobyerno umiilag. So, ganito kaya mga kaibigan, ang Communist Party of the Philippines, yung mga malita-malita na nakuha nila, ginagamit nila how to overthrow the government. But with us, or the government alone, yung pondo na intelligence fund, hindi nila ginagamit. Saan nila ginagamit? Sa bulsa. Kaya nga binulsa, kaya nga na-impeach si Sam dahil sa intelligence. Pero baliktad, yung 4.5 billion every year ni Marcos ay hindi naliliquidate. Then, magkano yung hinahabol na sa intelligence? 125 million. 125 million. 125 million. Gaano ba, ilang million ba ang isang 1 billion? Di ba? 999.99 million. 100 million. Bagong 1 billion. So, ang layo, di ba? Pero bakit ganon? Sabi ni Dina, it's true. We both will also have to lower the head of addict. Sabi ni Susimo, Sir, I am from Switzerland, sweet Oriental, or Oriental Duterte our father. Ano yan? Oriental Duterte our father. Hindi ko mahingit. Okay, so patuloy tayo mga kaibigan. Ngayon, kung hindi tayo kikilos na magmatyag sa kapaligiran, baka pagising natin, mapaparis tayo sa Indonesia. According to information, nasa stage 3 ba sila o stage 4? Pag pumasok na sila sa stage 5, and that is now anong tawag nito?
may tinatawag dyan na on the stalemate na sa Chapter 5. So be careful tayo mga Pilipino. Mga military in uniform personnel. Hindi ko lang ma-confirm kung Chapter 3 o Chapter 4 na tayo. Pag nag-Chapter 5, ibig sabihin, stalemate. Now, sabi ni Major General Luico na i-plus dyan sa group chat na no, the NP no longer can overthrow the government. Tama yon. Yung NPA yon. Ang problema, nasa national level, nakontrol na nila ang mga mechanism dyan. Halimbawa, nakontrol na nila yung presidente, nakontrol na lang national defense, nakontrol na nila either whoever the generals, nakontrol nila. Pag nag-declare, go. Tapos tayong lahat. Kaya nga pinag-iingat ko kayo. Hindi biro yan, mga kasama. Hindi biro ang aking topic ngayon. And that is the strategy of the communists. Kailangan pag-away-awayin tayo, magkagulo tayo, maghirap tayo, and that's the time the communists will now effect their strategy. Na stage 4 tayo, stage 3. Hindi ko pa na-confirm yan. Pero pag sinabing nasa Chapter 5 na sila, patay tayo lahat. Wala nang tayo magagawa. Baka civil war na tayo. Tayo magpapatayan. Tingnan nyo yung UP Diliman. Almost there is 50% is influenced by the communists. O sabihin na natin, ibaba na lang natin, 30%. And that 30% is very hardcore. Mamatay kung mamatayan. So, yan ang problema. Sabi ni Jana Flores, good evening, sir. Mitran, bagong paso ni Jana Flores. Joe Prudencio, Vice President Intelligence Fund is 125 million in 2022. Sarap. 125 million lang yon. 123 million. Pero yung kay Pangulong Marcos, 4.9 billion. Ano ang issue doon? Nakakapagtataka yung 125 o yung 4.5 billion ang nakakapagtataka? Sagutin mo, Prudensyado. Alin na nakatataka, yung 125 o yung 4.9 billion? Okay, Pearly. Sir Metran, Russian Putin said, resign you. Sabi ni Putin, resign you. And it's making fun of you, Marcos. And it is embarrassing making fun of you, Casey. You do not know how to put on airface. Tamsak na, tingnan mo. Sabi ni Perley, na-monitor niya. Kaya ating bansang Pilipinas. Kaya si Marcos. Ulitin natin, para maintindihan nyo. Sir Metran, Russian Putin said, resign you, mag-resign ka, and it's making fun of you, Marcos. It is embarrassing making fun of you. Kasi you do not, kasi you do not know how to put an airface. Tamsak dan, hindi niya daw alam ginagawa niya. Totoo naman ngayon pa nga lang, hindi niya alam ginagawa niya So, kawawa ang Pilipinas. And yet, marami mga Pilipino na mga ungas, mga bulag pipi at manhead, kumakampi pa sa mga rondoing ng ating gobyerno. Ano ba klaseng Pilipino yan? Daw sinasabi, the best thing to do is to help the country or to help the president. Ano nga may tulong natin? Ang may tulong namin nga, forso the investigation. Para wala na tayong haka-haka, hindi na tayo manghula. Because of investigation, proper investigation, lalabas ang katotohanan. Yung ICI, ano nangyari? Silent ICI, walang nangyaring
resulta sa investigasyon, sayang lang ang pundo ang kaban ng bayan, di ba? Sabi ni Hindi na puro Vice President has more BBM, always traveling abroad, still with wife and staff. Our taxes are low. Yes, normal lang na presidente. Ang importante, huwag nilang ubusin ang kaban ng bayan. Let's revolt. Yung problema, revolt. Ayaw nyo naman. Gilbert said hi. Watching from Lebanon. His brothers in Brown account. Jennifer, was it communists who killed Jose Rizal? Expelled President Adrian Marcos in kidnap PRD. Jennifer, was it communists who killed Jose Rizal? Ano yan? Expelled President Adrian Marcos in kidnap PRD. No. Yun lang yung sa kwang expelled Marcos and Duterte kagawa ng Communist Party yan. Sabi niya, Buyet, Colonel, what the next move? Anong move? Kayo hinintay namin magayag ng katotohanan. Di ba? Wala naman kayo. Kitty Dotay. Ito yung mga, I would like to show my brother, he is so addicted drugs. Ano yun? Hindi ko alam. Tapos Kitty Dotay. The only solution is to get people power. People power now. Okay. Simulan mo na. Huwag mo nang sabihin dito. Dadami mo pa ako. You are still small like Kitty po. Okay, someone broke it. You should be the one of the rehab. Okay, sabi ni Donkey Kitty Dutay. Okay, patuloy tayo. Na ang subject matter natin is communism. Communism. Ang hirap nito talaga pero sa totoo lang talaga, communist ang nasa likod nitong kaguluhan ng bansa. Sa totoo lang. Sila may gawa nito. Sa impeachment, sila pa rin yun. Sila pa rin ang maniobra. Lahat problema Lahat ng problema ng bansa ngayon na nakagulo tayo, maniobra ng komunista ito. Then, the government is still recognizing the communists. Yan yung problema. Kaya, armed forces, wake up. Sabi nga ni Senador Cayetano, nananawagan siya, should be investigated yung mga malita-malita kung saan nila dinala yung pera nila. Then you report ang problema. Pag nireport kay President Marcos, lalagay lang sa basura. Yun ang problema. Gilbert Labrador, that's the stupid commander who wants to send our soldier to war with China. It's just a headset so stupid and ignorant how to use it. Wag na natin pag-usapan yung mga strategic na mga problema. Dito lang muna tayo sa level ng mga lokal. Di na correct. Haha. Mga kaibigan, tuloy lang tayo. Basta, sabi ko nga sa inyo, kung hindi tayo magmatsyag, hindi tayo mag-obserba, pag naging komunista tayo, wala tayong ibang sisihin kung hindi ang Pangulong Marcos at ang chief staff of the armed forces. Take note. Take note ninyo kung magkagulo tayo, ang unang sisi natin ang Pangulong Marcos, ang ating Chief Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking YouTube Makabayan and Informative Channel and my Facebook account, Isumbong kay Commander Bukay. Maraming salamat. I love you. Oy, may pahabol si
Sir Mitran, not like Father Duterte, Russian Putin is happy, super happy when when he talks. Father always laugh and say, Father is just like him. Just everyone who comes to them also. Yun. Masayang masaya si President Putin kay Duterte. Kaya nga nagalit siya sa ICC at kay Bangag. Kaya nga pinagtawan siya nang pumunta doon sa Russia. Sabi niya, sorry na that is true, Sir Mitran. Maybe what you are saying will happen. The decision of the Philippines will become communist. We do not have law, and religious group do not have the right to enforce religion. Yes, tama yun. Pero hindi natin papayagan. Kaya ngayon, nagbibigay ako ng warning sa ating lahat na maging mapagmatsyag tayong lahat, very observant. Dahil pag naramdaman natin, tayo na mismo ang kikilos, hindi na ang process kung ayaw nila. Jennifer, Bangag is more the communist than communist. He is belong to the Cabal Debt State entity. Tama ka rin dyan. Kung pagtutuusin, mas matindi pa sa komunista o mas matindi pa sa martial law. Tell me about the turtle. Ano yung turtle? Turtle, ano yung ibig sabihin? Tell me about the turtle. Yung grab mentality. Parang ganon. There is still hope for our country. Meron pa daw. Yes, meron pa. Pero kung hindi tayo kikilos, wala rin hope. Ubus ng hope. Hopeless, mayroon. Di na stupid because of the poll. Di na kaway-kaway. It's obvious that the DS is used to discredit the president. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo, Jojo, to discredit the president. Ano ba nagawa ng presidente? Okay, wala ko muna yung communist topic. Tanungin kita, anong nagawa ng presidente to discredit his as president? Anong nagawa niya? Tanungin kita. Kung sasabihin mong DDS, kanina sa group chat namin, pinagtatalunan namin na I'm not, and we are not DDS, and we are fighting for corruption. But for me, being with my personality, I trust Duterte. But I never DDS because I am Marcos loyalist. Kaya nga lang, hindi ako bulag at bingi. Ganun lang kasimple. But DDS, it's only for those people na hindi galing sa military. Because I am coming from military and I will stand always as being a non-partisan and a neutral. But sabihin ko nga sa inyo, ang paniniwala ko ang Duterte. Pero I will never be put on. Ano ba yung ibig sabihin ng DDS? Duterte diehard supporter. I never that. Kasi ang akin katotohanan. Now, kung Duterte ay corrupt, paano ako magiging DDS nun? Kasi pag corrupt ang Duterte, sasagasaan ko. So, I choose to be in neutral. Okay, sabi niya na problema. Mas stress, marami na nag-start. Master ka naman po, sir, sa troll na yan. Okay, tama, may stress ako dyan sa troll na yan. So, you blind, so you cannot see what is the president is doing. Anak ko, Diyos ko. Maganda ito, Jana Flores. Tinatanong ko siya, anong nagawa nga? Specific. Pagnanakaw, pag-aabuso, pag-aadik, ano nga nagawa? Yung sinasabi mo mangangapa pa kami, ano ba yun? You are blind, so you cannot see what happened President doing. Anong ginawa niya nga pagnanakaw? Inubos niya nga ang mga pundo ng ahensya ng gobyerno. Saan niya dinala? Aywan ko. Ay, Diyos ko naman, oo. Kaya nga,
bulag nga ako, kaya hindi ako bulag, umalis ako sa Marcos kasi walang ginagawa ko, hindi magnakaw lang. I am Marcos loyalist. Jojo, anong nasagawa nga ni Marcos? Jojo, para magsalita ka na dinidiscredit ko ang presidente. Dinidiscredit ko kasi hindi niya kontrolado ang mga nakawan. Wala siyang nagawa. Anong nagawa niya? 11 trillion ang pera niya. Anong nagawa ng 11 trillion? Sige nga, ipaliwanag mo. Okay, mga troll, lumabas kayo. Pasagutin natin yung mga troll. Philippines, you are a military police. Oh, no, you are a military police. Ano yun? Hinihintay ko sagot ni Jojo. Bonifacio, go there, sir. If there is a corruption, go to the... Bakit ako magdadala sa korte, gago? Bakit? Trabaho ko ba yun? Hindi ko trabaho yun. Trabaho ko bilang isang Pilipino magsalita laban sa mga magnanakaw. Ombudsman ang sabihan nyo, hindi ako. Trabaho ng ombudsman yun. Ay, bakit nyo utusan ako? Hindi ko trabaho yan. Trabaho yan ng ombudsman. Trabaho nating Pilipino mamuna ng mali. Ha? Bonifacio? Ang sagot, you are crazy. Bakit? Anong pagka-crazy? Dahil magnanakaw ang presidente natin? Ganon ba? Ibig kong sabihin. Bangag, bitter, more is nothing. O, tingnan mo, sabi bangag is nothing. What is your resibo? Ano? Andyan na naman tayo sa resibo. Ha? Andyan na naman tayo sa resibo. Sobra-sobra ng resibo, Intoy. Ha? Filipinos, sobra-sobra na ang ating resibo. Ayaw nilang tanggapin. Ha? Is currently working in Russia. Ayaw nga tanggapin siya Russia si President Marcos. Pinagtatawanan ni President Putin. Alay na ng mga sagot ni Bonifacio. At itong mga troll talaga, mga bubu talaga ito. Hindi alam yung pinagsasabi nila. Dina, how you are the blind smile, you Marcos smile. Okay. You know the IT of Dugong? Bakit? Marcos ang pinag-usapan natin. Hindi nyo sinasagot yung mga tanong ko. They do not know that, sir, to be honest. Yes, talagang kasi ito mga Ay, Jojo, nasaan na yung sinasabi mo? Bonifacio. So, sorry na lang ha. Tatapusin na lang natin kasi wala. Yung mga makamarkos, mga bulag talaga, pipi, magnanakaw, adik pa. Hindi lang sila nahiya. Pinagtatanggol nila ang isang adik, isang magnanakaw. Tapos tinatanong ko kung ano ang nagawa nila. Wala naman nasasabi.